morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulot na salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulot na salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Pasasalamat sa'yo lang, Panginoon. Sa'yo rin nagmula ang lahat ng may buhay. Liwanag na taglay mo sa aming maakay. Ikaw ang Diyos na buhay at panay. Ikaw ang buhay na ganap at kasiya-siya. Wala nang iba makahihigit pa. Kaya't papurit pasasalamat sa'yo lang, Panginoon.
magpuri sa Kanya. Ikaw ang buhay na ganap at kasiyasiya, wala nang ibang makahihigit pa, kaya't papurit pasasalamat sa'yo lang, Panginoon. Ikaw ang buhay na ganap at kasiyasiya, wala nang ibang makahihigit pa, kaya't papurit pasasalamat sa'yo lang, Panginoon. Ikaw ang buhay na ganap at kasiyasiya, wala nang ibang makahihigit pa, kaya't papurit pasasalamat sa'yo lang, Panginoon. Kaya't papurit pasasalamat sa'yo lang, Panginoon. Kaya't papurit pasasalamat Sa'yo lang, Panginoon. Good morning, morning, Jesus! Amen. It's Cristo Tuesday. Ayan po yung ating mga kapatiran na tagalipa. Ayan po ang mga magkakapatid na lalog. Ang tawag namin dyan ay Lalog Sisters. Amen. Meron tayong Lalog Sisters, meron din tayong Tres Maria. Maria sa Kalo. Sino-sino sila? Si Sister, itong Lalog Sisters, Sister Mercy, Sister Neva, at saka si Sister Mel. Eh yung ano naman, Tres Marias. Si Sister Josie, Sister Clement, at si Sister Chi. Hintayin namin yung padala yung mga papurit, pasasalamat kay Lord, ha? Hallelujah. Diyan din sa East, meron, di ba? Hallelujah. Teka muna, wala tayong audio daw. Ang Okay gumagana lang. yung mic na camera. Okay, ayusin lang. Okay, no problem. Sige. Oo. Hindi, aalisin natin yung ano ng camera. Mahina. Ayan. Ayan. Okay. Okay. Good morning, Jesus! Ulit, Ulit. mga kapatid. That was our Lalog Sisters na nagbigay po sa atin ng opening song. Yan po ay si Sister Mercy, Sister... Okay, settle down na mga kapatid ha. Let us settle down. Ayan. Konting technical situation lamang. Okay. Yan po ay ang ating mga magkakapatid na sisters. Si Sister Mercy, Sister Neva, at si Sister Mel Lalo. Amen. Thank you. Hallelujah. Mag-pray muna pala tayo, Beb. Sige, let us pray. Hallelujah. Lord, unang-una po sa lahat ay maraming salamat po dahil ang pagdaan ng bagyo ay dumaan lamang at yung mga balita na napakalakas, kayo po ang nagpahina. At Lord, yung mga kapatiran naman po na o lugar na nasalanta, comfort po dun sa mga kababayan naming Pilipino na yung mga buhay ay nawala. Comfort po sa mga families at yung mga puno na nagbaksakan, mga bridges, mga kalye. Alam ko po, Lord, na rebuilding time at ang support ng government ay nandyan, maski man ang mga pribado, pati na rin ang mga kamag-anak ng mga nandun sa Bicol region at sa ibang dako pa rin ng Pilipinas na naapektuhan.
Salamat po, Lord, at bagamat tayo rin sa Comfy, ang ceiling sa worship center sa San Pablo ay bumaksak. At salamat din po sapagkat walang nasaktan, of course. At salamat sa mga kapatiran sa San Pablo na andun ngayon, kahapon pa, at papunta na rin kami mga manggagawa sa mga naapektuhan nitong bagyo. Pero salamat at naingatan kaming lahat dito sa Metro Manila at sa ibang parte pa. At favor din po doon sa mga karatig bansa na naapektuhan, Lord, na itong bagyo na papaalis at pumunta sa ibang bansa ay pahinain at wag na makaapekto sa maraming kabuhayan ng mga tao dito sa lupa. Again, Lord, thank you po at yung favor sa amin sa Pilipinas ay naigawad at ang support ng government, private sector will be upon dun sa mga kapatiran na nasalanta. Tulong galing po sa inyo at mga channels of blessing sa mga taong gagamitin. Again, comfort and prayers din kami dun sa mga nawalan ng buhay at yung mga walang bahay, natanggal ng mga bubong. Alam kong may magandang plano ang local government. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Ayan po mga kapatid. Ngayong araw po na ito ang pagpapatuloy po nung ating series. Ito po ay ang 7 I.Ams of the Lord. At kahapon nga po, naumpisahan na po natin yung sa John 6:35 na I am the bread. I am the bread of life. Yan. At ngayong umaga, ang isa pa pong I am ay I am the light of the world na ibibigay naman po ng ating pastor. Amen. Alam mo, yung kahapon, mga kapatid, napakahalaga nung salitang I am. Yan nga, ito ngang 7 statement of Jesus, sabi nga kahapon, phenomenal. Pag sinabing phenomenal, babe, ano? Extraordinary na statement. Remarkable. Remarkable. Exceptional. Itong 7 na to, nandito kasi yung the great claim and the great promises of our Lord Jesus Christ. At nabanggit mo rin kahapon kasi napakahalaga nung salitang I am. Kasi doon sa sabi mo nga, gusto ko lang bigyan ng diin yung I am, mga kapatid. Kasi nabanggit kahapon na yung pangalan ni Lord doon sa tinanong, yung sabi ni Moses, ano ang sasabihin kong pangalan niyo po, Panginoon? Doon sa people of God. Ang sabi ni Lord, sabihin ang pangalan niya ay I am who I am. Ano ha? At yan yung pangalan na ipinasasabi ng ating Panginoon Diyos sa people of God. And doon kay Jesus Christ, manifested, sabi niya, I am. So yung I am ay manifested in the person of our Lord Jesus Christ. Ganun kahalaga at nabanggit nga kahapon ni Sister Ria, ako ituwan-tuwa doon. At kayo rin mga kapatid, kasi itong I am ay napakahalaga. Ang tawag nga dyan ay tetragrammaton. Tetragrammaton. Okay? O tetragrammaton. T-E-T-R-A-G-R-A-M-M-A-T-O-N. Pag sinabi nating tetragrammaton, yan yung Hebrew name of God transliterated in 4 letters. Sabi nga ni Sister Ria, Yahweh. Yung Y-H-W-H or Jehovah. Yung ating Creator, ating mighty God,
nabanggit din kahapon yung napakahalagang doctrine, yung salitang aseity. A-S-E-I-T-Y. Ano bang ibig sabihin nitong doctrine na to? Kaya napakayaman nito, mga kapatid. Pag sinabi kasi nating aseity, yan ay Latin word. Ang ibig sabihin niyan ay self-existent, a being which exists in and of itself, from itself. Pinakadiin-diin kahapon yan, mga kapatid. Napakahalaga kasi nung doctrine ng aseity. Galing ito sa I am. Pag sinabi natin God's aseity, ibig sabihin yan ay siya'y independent, existing of or by oneself or itself, independently of any other being or cause. Ganun ka profound ito nga God's aseity. Pag sinabi natin God's aseity, lahat ng creation ni Lord ay in need of God. Pati yung ating mga hininga. Kaya yun ang ibig sabihin ng God's aseity. Kasi ano siya self-existent, independent, kaya lahat nakaatang o nakasalalay sa Kanya, pati ang hininga nating lahat, pati ang mga animals, mga nature, lahat nakadepende sa ating I am. Naku, ganun kahalaga yan, ano, Beb? O ngayon naman, pag-usapan natin itong pangalawa, yung I am the light of the world. Saan nyo narinig yung light? Alam nyo, yung I am the light of the world. Ito munang light. Genesis 1:3. Sabi doon sa Genesis 1:3, sabi ng ating Creator, let there be light. Nagkaroon ng light. And that light, thousands of years ago, ang sabi, let there be light. Kasi darkness din. Ngayon, pagpunta dito sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, sabi naman niya, I am the light of the world. Imagine. He who follows me shall not walk in the darkness, but have light of life. Okay. Pag sinabing si Jesus Christ ang light of the world, hindi lamang siya light sa isang room. Hindi lamang siya light sa isang place. Hindi lang siya light sa isang area. Imagine, siya ang liwanag ng buong earth. Di ba? Grabe yung kanyang claim and declaration. At pag pinag-aralan natin itong, sige, nga pala, lagi akong galaw ng galaw, bumababa. Ano na yun, Beb? Okay. Teka muna. Ayun, oo. Ito kasi yung great declaration and promise of God. Ano, ha? Sana yung train of thought? Okay. The light of the world. So, hindi lamang siya ilaw sa isang specific area, pero yung buong mundo. Again, pag pinag-usapan na, ayan, bumalik na. Pag pinag-usapan natin itong 7 IMs, kailangan kunin natin yung context. You remember yesterday, sinabi ni Sister Nia yung bago sinabing I am the bread of life, sinabi niya yung context na merong feeding of the 5,000, tsaka ano yung isa, Beb? Jesus walks on water. So, yun yung context. Kasi pag kinuha mo to, halimbawa, textually, you have to take the context. Kasi baka ma-taken out of context yung meaning. Ang pangyayari naman dito sa I am the light of the world,
He who follows me shall not walk in the darkness, but have the light of life. Ang context nito, merong woman caught in adultery. So, ako rin naman, payo nga nung mga mangangaral yung kailangan kunin natin yung context, yung kabuuan. Napakagandang pag-approach sa Bible niyan. Although meron tayong tinatawag na contextual approach, the combination of the popular approach and the traditional approach, at kukunin natin yung dalawang positive elements of the popular and the historical, which is the cultural context, the time, the situation, so on and so forth. You study the history, the cultural context, plus the direct revelation. That is the positive. Amen. That is the both positive element of the popular and the historical. Kasi may danger din. Pag sa popular, wala ka ng hindi mo na pag-aralan yung historical event. You take it literally, direct from you, and by God's grace, you have the revelation that comes from God, and then the historical background, the positive element doon ay nalalaman mo ang situation para pag kinumbine mo yung dalawa ay meaningful. So dito naman yung context, kasi pag inisip mo bakit yun doon sa woman caught in adultery. So itong promise ni Lord ay para sa mga hopeless, para sa mga nasa kalagayan ng kasalanan, para sa mga in bondage of sin. Kaya nga yun ang tawag sa darkness eh. Pag sinabi kasi natin darkness, mga kapatid, biblically speaking, it is associated, pag darkness, it is associated with fear. Di ba, halimbawa, ito na lang, meron siguro akong itanong sa inyo. How do you feel when you are in the dark or dark place or in a dark situation? Ano ang nararamdaman mo? Another question. Nung araw ako takot sa dilim. Si Minister Otan takot din sa dilim. Kayo ba takot sa dilim? Ang associated kasi ang dilim sa Bible, evil. Associated yun doon. So, hindi ko naman sinasabing naduduwag. Pero, once upon a time, pag dilim, gusto ko bubuksan ng ilaw. Kayo rin ba takot sa darkness? Kasi, doon sa dilim, andyan yung mga, sabi nga sa Bible, hidden sins. So, you are still in a dark or darkness. Assuming lang. We call ourselves Christians. Glory to God. Nagkaroon ng repentance, tinanggap si Lord bilang sariling Panginoon at tagapagligtas, at ipinamumuhay ang salita ng Diyos, at nagbibigay ng kaluguran kay Lord. Ang tawag doon ay light or light of life. Okay, ha? So, nakita natin yung pagkakaiba ng darkness and light of life. Ang light kasi, nagbibigay yan ng direction. Ang light, guidance nga eh. Ang light ay nagbibigay ng warmth. Ano pa? Ang daming nagagawa ng light. Ang light, illumination. Provide growth on earth. Oo nga, Kasi kung walang sunlight, yung mga pagkain natin, ano pa, Beb? Lagay mo yung yung mic para pagka pwede ka namang mag-follow up, kasi maganda yung mga pag-aaral na, kasi si Lord, siya yung I am. Siya yung asati. So, as He wills also para sa ating mga humans na nandun sa kalagayan ng 14:21 ng John, na nagmamahal sa salita ng Diyos
at they keep the Word of God, nagmamahal sa salita ng Diyos, the more He will reveal Himself to you. Yun ang susi. Kapag mahal mo siya at kinikip mo yung command, the more He will reveal Himself to you. So, doon sa darkness na sinasabi ko, assuming we say we are Christian and born of the Spirit, na rescue na tayo sa Colossians 1:13 from the kingdom of darkness into His marvelous light, to the kingdom of His own dear Son, Jesus Christ. And by the blood of Jesus, we are all forgiven. So, given, pagpalagay natin. But, baka meron kang hidden sin. Ang tawag diyan ay you are still in the darkness. Kasi meron ka pang itinatagong kasalanan. So, wala namang konsensyahan. Sinasabi ko lang ang totoo. Baka masabi natin na, di ba, if you are in the light, you have fellowship in the light, not in the darkness. But if you are doing something that is not in accordance with the will of God, you are defiling yourself. So you can always go back. Kaya nga sabi rito, ang sabi nga ni Lord bago doon sa 12. Alam niyo ba yung 11 ng 8:12, yung context? So dinala ng mga Hudyo o mga scribes and Pharisees yung woman caught in adultery. Ako lang naman to, asan kaya yung lalaki? Ba't hindi kasama? Pwede ba? Kasi sa batas nila, stone to death eh. Caught in adultery. Ba't yung babae lang kaya ang... Minister Jerry? Pag lalaki ko. Oo. Pero, sabi nga ni Lord, ang sagot niya? Nakakagulat. Sabi, sige, kung sino walang kasalanan siya unang bumato. O baka mamaya kasi, dun sa crowd na yun, nandun din yung na-caught in adultery, no? I was, lang naman, masama ba mag-speculate o mag-wonder? Hindi kasi, di ba Di ba noon kasi yung mga babae, ayun, babang klase sa lipunan. Yun ang gusto kong mga sagot dyan. Yes, napakababa ng tingin sa mga babae. Parang object to be as a gift o parang napakababa. Kaya yung mga kalalakihan feeling superior. Kaya para bagang takot din yung mga iba na sabihin, ito rin yung lalaki nakasama nitong na caught in adultery. Tama yung babe mo. Very good. Kasi, so ang tinuturo din doon, huwag tayong, ano ba ang tawag? Chauvinist. Ano tawag doon? Meron salita eh. Chauvinistic attitude. Oo. Hindi tayo yun kasi we are Christians. Kaya nga ako natutuwa dito sa atin ang sabi ni Lord sa atin kasi several months ago, di ba? Or a year ago, meron tinatawag na riding in tandem. Kaya tayo nagkaroon ng preaching in tandem, yung husband and wife. Tsaka nakakatuwa yung kay Pastor JB, Sister Cora, tuwa ako doon sa couples preaching or tandem. At dito rin, nagkakaroon tayo ng tandem. So again, yung darkness, baka merong hidden kasalanan, you are still in the darkness. Ni-rescue na tayo doon. So, remain in the light. At ang offer nga ni Lord, sabi, 11 ha? O, tignan niyo yung 8:11. Sabi doon, walang G's, pababa, 11. O, sabi, kung sino walang kasalanan, siyang unang bumato. Kasi yung kalagayan nung caught in adultery na woman, parang talagang hopeless na yun. Parang death penalty, imagine. Nalagay na ba kayo doon sa kalagayan in darkness as if wala nang sinag doon sa dulo ng tunnel? Pero meron pa rin sundan mo lang yung direction ng liwanag. Ang liwanag sa Jesus Christ, ako, ang liwanag ng mundo. Huwag ka nang maghanap ng ibang liwanag. Ang
salita ng Diyos ang liwanag. O, ang sabi doon, mga kapatid, isa na lang. Sabi rin sa 11, tignan nyo. Ito. Basahin ko na lang kaya. Ang ganda nitong pangyayaring ito ha. Ito. Simulan ko na sa 2. Uno. Huli na lang para yung context ba, nakakatuwa. Kaya pag pinag-aralan natin itong 7 IMs, make sure na kunin natin yung context ha. But Jesus went to Mount Olives. Now, early in the morning, he came again into the temple, and all the people came to him. And he sat down and taught them. Then the scribes and the Pharisees brought to him a woman caught in adultery. And when they had set her in the midst, they said to him, Teacher, this woman was caught in adultery, in the very act. Now Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what do you say? This they said, testing him, and that they might have something of which to accuse him, si Jesus Christ. But Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger as though he did not hear. So when they continued asking him, he raised himself up and said to them, He who is without sin among you, let him throw a stone at her first. Ito. And again, he stooped down and wrote on the ground. Then those who heard it, being convicted by their own conscience, mga kapatid, baka minsan, anong tawag niya? May kalyo ng ating konsyensya. Manhid na tayo sa ating konsyensya. Hindi mo na makita yung truth from error. Para naging habit mo na kasi. Minsan mong ginawa yung nasa darkness, tapos walang nangyari. Sa tingin mo, ubra naman. Hanggang sa minsan pa uli, minsan lang naman, Lord, papatawarin mo naman. Yung paminsan-minsan, hindi mo namalayan, manhid na yung conscience mo. Pero dito, being convicted by their conscience, went out one by one, beginning with the oldest, even to the last. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. When Jesus has raised himself up, and saw no one but the woman, ito na yung sinasabi ko sa inyo sa 11. Yung 10 ng woman, at those Amen. Amen. Ayan. Woman, where are those accusers of yours? Has no one condemned you? So, nawala na lahat. Lahat naman kasi tayo, nasa kalagayan ng Romans 3:23. It is only by the grace of God na we are put right with God and we are being righteous and we are doing righteousness. It is by the grace of God. And Jesus said to her, Neither do I condemn you. Go and sin no more. O yun, ha? So yun ang ibig kong sabihin. Napatawad na tayo ni Lord. Nagkaroon na tayo ng repentance. Nasa light of life na tayo. Imagine. If you follow Him, if you obey His words, the Word of God is the light, the right path, the guidance, the warmth, so on. Ang dami nitong mga spiritual life natin, the light of life. So, do not be enslaved again in or be in bondage of sin, or we should not walk in the darkness. Kung meron bang mga hidden whatever it is na it is only you na nakakaalam, kasi minsan pwede mong itago sa kapaligiran mo, sa kapwa-tao mo, pwede kang makapretend, so on and so forth, but God, heart knower siya. Baka meron kang hidden darkness, go back to God, repent, and ask for forgiveness so that this
promise of God will be ours, the light of life. Kaya sabi ni Lord, I am the light of the Lord. He who follows me will never walk in darkness, but have a life of life. Oh, in Jesus' name, amen and amen. Glory to God. Amen. Yan, nakadalawa na po tayo mga kapatid, ha? So, I am the bread, kahapon po. At ngayon naman po, I am the light of the world. Yan. Just as the world needs only the sun, kasi yung araw, naliliwanagan yung buong mundo, bebe. Ganon din si Lord. Tsaka magkatunog. Sun, tsaka S-O-N. Sun. Amen. We need our Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. Yan. Magandang umaga po kay Sister Dame. Ayan, ng San Antonio. Thank you, Lord. Nakita ko lang din. At yung ating mga kapatiran sa ibang bansa po na lagi po nating kasama, na palagi ang nag-aaral ng salita ng Diyos. Alam nyo, nakakatuwa sila kasi yung iba galing pa ng trabaho, nagmamadaling umuwi daw po para makasama lang po natin. Kaya maraming salamat po sa ating lahat ng mga kapatiran na kasama po namin everyday. Thank you, Lord. Ngayon po, dako tayo sa ating memory verse of the week. At madali lang ito kasi ito po ang word din natin kahapon na nasa John 6:35. And he said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. John 6:35. Amen. Hallelujah. Hindi na tayo magre-review muna. Pag madami tayong oras, review tayo ulit, mga kapatid. And for this day, batiin naman natin ang ating mga kapatiran na merong may birthday. Alam nyo, natutuwa sila kapag ka nababati natin yung ating mga kapatid. Sino ba naman pong hindi matutuwa? Alam mo, Beb, nag-trending. Ang alin? Noong ating Sunday na anniversary, sabi kasi ni Brother Roger, Happy birthday. Oo nga, sabi nila, si Brother Roger na lang ang pabatiin nyo ng happy birthday. Total, mahilig siyang bumati ng happy birthday. Trending yan, mga kapatid. Oo. So, sa araw po na ito, ating batiin yung ating mga kapatiran na may birthday na sina Sister Lina Bacani ng ating pong Mendez, si Sister Rose Polanco ng ating Greenland Prayer Group, si Brother Vincent Sahul ng ating Karangalan Prayer Group, at si Sister Jan Rial na anak ni Pastor Rafi. Birthday din pala ngayon ni Kuya Fernando. Pangilinan. Ang panganay na kapatid ni Minister Arnold at ni Sister Joy. Pangilinan. Kaya kantahan na natin sila ng happy birthday. Amen. Course with the Lord. And with your loved ones. Amen. Ayan. Thank you, Lord. Ngayon po, dako tayo ulit sa ating Song of the Week. At napakaganda nito kasi kanina kinakanta ko to. Ang ganda. Tsaka mapapa-dance with the Lord ka. Oo. Amen. Ang Sister Marla, bagay sa iyo to. At saka kay Ninang Mila, no? Sila magpa-partner ni Brother Lito. Ayan. Pakinggan po natin muna ang ating new song of the week brought to us by Sister
Mercy Lalog, isa sa mga Lalog sisters ng ating Lipa Outreach. Amen. Ang lahat ng ito'y magagawa ko, dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ang lahat ng ito'y magagawa ko, dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Natutuhan ko ng masiyahan, ano man ang aking kalagayan. Naranasan ko ang magikahos, naranasan ko rin ang managana. Natutuhan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, kasaganan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko, dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ang lahat ng ito'y magagawa ko, dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Natutuhan ko ng masiyahan, ano man ang aking kalagayan. Naranasan ko ang maghikahos, naranasan ko rin ang managana. Natutuhan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, kasaganan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko, dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ang lahat ng ito'y magagawa ko, dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ayan ang ating Filipos 4G hanggang 11. Amen. Isa po yan sa mga scriptural song na tinatawag natin. Alam mo, babe, meron akong nakikita. Nakikita ko na yung taga-East, di ba meron tayo noon yung nagkaroon tayo ng presentation yung mga Dance with the Lord. Ano kaya yung may kakanta, halimbawa sabi mo nga si Sister Mila. Tapos andyan, di ba sumama no si Sister Alice Mosquera, may move? Sino ba yun? Nasabi natin, uy! Tsaka yung yung kasama ni Sister Noy, Si Malu. Tsaka yung asawa ni Brother Alan. May Si move Jen. din. Oo, just imagine. Meron niyang kumakanta tapos yung kanyang mga... Si Sister Joy. Oo, saka si Rubio. Sister Agnes. Ha? Yun lang ang nakikita ko. Pwede ba tayo Dami mo nang nakikita. Pwede ba dyan may challenge? Tingnan natin. Challenge from the East. Naku, sa rin? Si Brother Benny. Oh, Brother Benny. Paborito mo yung tempo na yan. Sa naman? Sa Makati. Sister Sophie. Oh, Sister Mau sa Sampa. Sa North kaya. Si Brother Ali. Hindi, yung Soul Sisters. Yung pala maganda. Ang pangalan kasi nila, The Maneuvers. Ako naman, ang pangalan nitong challenge na to, Soul Sisters. Si Sister Soul. Tsaka yung mga sisters niya. Yung oras natin, babe, ikaw na. Pagka pinaupo mo ako dito nga, Pansin ko nga. Thank you, Lord. Ayan po, mga kapatid, ang ating new song. Alam niyo, sa sobrang ang ganda nga niya kanina bago mag-start. Habang naghihintay kami, kinakanta namin dito. Alam mo ba, sa Hindi, totoo, hindi ko alam. ganito. Alam mo ba, natutulog ako kagabi. Yan yung tumutugtog. Sa tenga ko, ikaw, ganun din.
Hindi. Ako lang pala. Kaninang umaga. O sister, bigyan mo akong jacket ha. Yan. Thank you, Lord. At sa araw na ito, since it's Chris Talk Tuesday, meron tayong mga munting bata na gusto nating ipakita muna. Bago po yung ating storytelling, mga kapatid. Kasi alam nyo, itong mga bata na ito, lumaki na po kasi ito sa mga fellowship. Lumaki sa Good Morning Jesus. Sa mga prayer meeting. Oo, may lumaki na sa Good Morning Jesus, kagaya ni Jacob, hindi ba? Oo, matutuwa ka. Si ano nga yung anak ni Rob. Si Natalia, nanonood na si Natalia. Wala pa isang taon yun. Wala pa. Oh. Months pa lang siya, di ba? So, ngayon po, ipakita muna natin yung mga kabataan na sa murang edad nila, lahat ng ginagawa nila ngayon, may kaugnayan talaga kay Lord. Kasi nga, mga Good Morning Jesus babies na. Yun pala ang pangalan. Good Morning Jesus babies. Sabi nga ni Pasok, GMJ Child. So, ang una po, tignan muna natin si Sab. Sige. Kung natatandaan nyo, ito yung sumayaw nung awitin ni Pastor Simple, si Sab, at pagkatapos si Bachuchoy. Sino pa kaya si Bachuchoy? Si Daniel Angelo. Apo ni Sister Lisa Albaran. Meron pa. Ay, yung dalawa lang. Dalawa lang muna? Dalawa lang. Sige. Ayan. Pakita muna natin, ano lang yung glimpse lamang ng kanilang ginagawa para kay Pinagpalang buhay, loob na halos lahat ng tao. May takot sa kanya, pinagpalang buhay, loob na ang Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala kay Jesus, wala na ang dati. Ayan, yung isa naman, apo naman ni Sister Lisa. One more. Ng ating Diyos. Kayang-kaya. Uy! Kaya ng ating Diyos. Ayan, si Sab at si Bachuchoy. Alam mo, Beb, si Sab, tatalunin niya. Human beatbox, May tatalunin siya. Sino? Si Enol. Alam mo kung ano gamit ni Enol? Ite-text niya sa'yo, talo ka na, Nol. Alam ko na yon, yung pantog ng baboy. Hindi lang yun. Kilikili niya. Very good. Paano mo nalaman? Oo, ayan. Ayan ang ating mga kabataan, mga kapatid, hindi ba? Okay, sa naman po kung ano-ano ang natututunan nga naman nila. Maganda yan na nasa murang edad, natututunan na nila ang mga bagay na may natungkol sa Panginoon. Baka mamaya makita natin sa susunod, si Sab, tatawid na ng alambre. Hindi, wag. Baka Maraming marinig ni Sab, ha? kay Sister Sab at kay Bachuchoy sa kanilang part na love offering nila kay Lord. Thank you, Lord. Yun nga palang pong kumakanta doon kay Sab ay nanay niya. At kay Bachuchoy naman, yung kumakanta ay lola naman niya, si Sister Lisa. Tsaka Sarah. Thank you, Lord. Okay, now it's time for our Chris Talk Tuesday na storytelling. Amen. Narito naman ang inyong Ate Meg na mabahagi sa inyo ng kwento mula sa Biblia. At ang kwento natin ngayon ay tungkol kay Solomon, na matatagpuan sa 1 Kings chapter 2 and 3. Ganito ang sinabi ni Haring David kay Solomon bago ito mamatay. Anak, ikaw ay magpakatatag at lakasan mo ang iyong kalooban. Tuparin mo ang lahat ng gustong mangyari ng Diyos. Ang lahat ng kanyang katuroan ay pag-aralan at unawain mong lahat. Sundin mo ang batas, utos, hatol, at tuntunin ayon sa kautusan ni Moises. Upang magtagumpay ka sa anuman ang gawin mo at saan ka man pumunta. At tutuparin ng Diyos ang sinabi niya sa akin. At ito ang kanyang pangako. Kung ang mga anak mo at magiging mga apo pa nila
ay tapat na susunod sa akin ng buong puso at buong kaluluwa, ay may isa sa kanila na magiging hari ng Israel. Si Solomon ang pumalit kay Haring David at ang kanilang kaharian ay naging matatag. Nasa Gibeon ang pinakakilalang altar ng mga Israelita noon. Dito parating naghahandog si Solomon. Minsan nagtungo sa Gibeon si Solomon para maghandog sa Diyos. Isang gabi, nagpakita sa isang panaginip ang Panginoong Diyos at tinanong siya ng ganito, Solomon, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Ang sagot ni Solomon, Panginoon, tapat po ninyong ipinadama ang inyong pagmamahal sa aking amang si David na inyong lingkod. Naging tapat siya sa inyo, matuwid at malinis ang puso. At pinagpatuloy ninyo ang inyong pagmamahal sa kanya nang bigyan niyo siya ng isang anak na lalaki. Panginoon, ako po na inyong lingkod ay ginawa ninyong hari bilang kapalit ng aking amang si David kahit na napakabata ko pa at wala pang sapat na kaalaman para mamuno. Ngayon ay namumuno ako sa dakilang bayan na inyong pinili. At ang mga tao nito ay hindi na mabilang sa dami. Bigyan po ninyo ako ng katalinuhan nang sa ganon ay mapamunuan ko ng may katarungan at malaman ko kung ano ang tama at mali. Sapagkat paano ko pamumunuan ang napakalaki ninyong bayan kung wala ako nito? Ang sagot ng Diyos sa kanya, Solomon, nasiyahan ako sa hiningi mong ito. Maaari ka namang humingi ng mahabang buhay o kayamanan. Maaari mo ring hingin ang kamatayan ng lahat mong kaaway. Pero dahil katalinuhan ang hiningi mo, para makagawa ka ng mga tamang desisyon, ibibigay ko ang iyong hinihingi. Pinangako pa ng Diyos kay Solomon ang katalinuhan na hindi mapapantayan ng sino mang nabubuhay pa noon o mabubuhay pa lamang. Bibigyan pa siya ng mga bagay na kanyang hinihingi. Siya ay payayamanin at igagalang sa buong buhay niya. Siya ay magiging dakila kaysa kaninumang mga hari. Kapag sinunod niya ang Panginoon at tinupad ang lahat ng utos sa kanya, katulad ng ginawa ng kanyang amang si David, ay bibigyan siya ng mahabang buhay. Nang magising si Solomon, batid niya na kinausap siya ng Diyos sa kanyang panaginip. Nagbalik siya sa Jerusalem. Nagpunta siya sa harap ng kaban na kinalalagyan ng pangako ng Diyos. At nag-alay siya ng handog para sa Diyos. Pagkatapos ay naganda siya ng salo-salo para sa kanyang tauhan. Paalam mga kids! Hanggang sa muli! God bless! Good morning, Jesus! Happy 39th year anniversary, Kopi family! Sir Joy, may boses ka ba? It's Christok Tuesday. It's Christok Tuesday. Thank you, Lord. Babati mo na ako, Sir Joy. May boses ka na? Thank you, Lord. Binabati ko ang North, East, West, South. At nagpapasalamat ako, yung aking partner, for all yung hindi nakakaalam, siya po ang aking hipag at kapatid po siya ni Brother Arnold. Hindi niyo po siya madalas makita kasi siya po yung scriptwriter ng ating mga storytelling. Kaya medyo nawawalan siya ng boses kasi puro sulat po kasi siya. Sister Joy, bati ka naman, Sister Joy. Batiin mo muna. Sige. Additional po pala, happy birthday kay Chloe Ruraldo na anak ni Brother Melvin and Sister Marisa Ruraldo. Thank you, Lord. Sister Joy, it's your turn. Wala akong mic. Hello? Meron? Meron na. Meron na. Okay. Happy, ano yon? Happy anniversary ba yun? Hindi. Happy Christok Day. Yun ang sasabihin ko. Thank you, Lord. So, go. Wala ka nang babati. Okay, sige. Happy birthday ulit sa aking Kuya Fernan. Enjoy your day. At sa lahat ng mga nanonood, sa ibang bansa, sa hipag ko, kay Ate Mayet,
At doon din kay Sister Baby tsaka kay Sister Deli, lahat sila yung mga nasa Australia. Yan. Tsaka mga taga San Pablo, hello. Amen. Sa Mandaluyong din. Sa labas po. Thank you, Lord. Talagang confirm po nung sinabi ni Pastor Alex kahapon, nasa puso ko po talaga ang aking magiging partner, aking hipag. Kaya thank you, Lord. Dito na tayo sa ating pag-uusapan, ang story tungkol kay Solomon. Pero Sir Joe, bigyan muna natin ng medyo para makilala nila itong sino si Solomon. Gusto Pisahan mo ko na, no? opening prayer tayo? Opening prayer. Medyo kinakaba. Ako palang kinakaba. No, thank you, Lord. Opening prayer. Thank you, Lord. Lord, maraming salamat, Lord, sa napakagandang panahon. At Lord, sa aming gising na maaga, masigla, walang mga sakit na nararamdaman, Panginoon. Lord, maraming salamat din muli sa muling paggamit mo sa amin sa araw na to. At Panginoon, pangunahan mo po kami. Let your word, Lord, ikaw po ang manguna, ikaw po ang mangusap sa bawat puso at kaisipan namin. Sa mga nakikinig, Panginoon, Lord, take full control, Lord, of the time. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Okay. Sige, umpisa na natin, Sister Joy. Ako pa rin na mag-uumpisa, no, Sister Joy? Sino ba tong si Solomon, di ba? Sa akin, si Solomon, siya pala yung third and last king ng Kingdom of Israel. Kung sa mga kapatiran natin na medyo, reminis natin kung sino ba to si Solomon na to. At saka siya yung sumunod kay King Saul and King David. At anak siya ni David and Bathsheba. Ito si Bathsheba, former wife of Urias. Yes. Sister Joy, di ba? Oo. Ano Ngayon, ba to? oo. Pero si Solomon, ang second son, actually yung first son, yung anak sa pagkakasala namatay. Yun. So itong si Solomon, talagang legit na sila. Yes. Parents niya. At saka nag-reign pala si Solomon for 40 years. Sa makikita natin yun sa 1 King 11, verse 42. Okay. Itong medyo controversial Hindi naman controversial, kaya lang no? Nagkaroon pala siya ng 700 wives and 300 concubines. Ano ba masasabi mo dito, Sister Joy? Ano ba to? Normal lang sa kanila yun before. Katulad nga nabanggit ni Sister Rhea noon. Kasi giveaways na yung mga kababaihan. Giveaways, freebies. May freebies pala nung araw, no? Ito pa rin pala si Solomon, yung mga sinulat niya sa Song of Solomon, Book of Ecclesiastes, at saka yung iba sa Book of Proverbs. Yan. At according to the Bible, during his time, he is said to have received, tingnan nyo to 25 tons of gold for each year of his reign, which would be worth billions of dollars. Ganun pala kayaman. At saka, alam niyo po ba, napakabata pala siya nung naging hari siya. 12 years old lang siya. Pero may mas bata pa. Matutunghayan niyo yun sa iba pa nating mga storytelling. Pero as of now, si Solomon, 12 years old. At dito nga, mapapansin natin sa kwentong to na nilahad ni Ate Maggie, bibigyan ko ng diin yung mga huling habilin ng kanyang ama na si Haring David. Makikita to sa 1 Kings chapter 2. Bigyan ko muna ng diin, ano ba itong huling habilin na sinasabi. Sa English kasi, ito yung last will and testament na binabanggit, no? Sabi nga yung last will and testament, ito pala binibigay ng mga taong malapit nang mamatay. Pero, sabi mo, may binanggit ka sa akin kahapon At hindi lang naman to sa malapit ng mamatay. Pwede rin to, kasi usually nagbibilin din tayo bago tayo umalis ng bahay, sa ating mga anak. Tapos, yun, we usually give bilin nga. We usually give bilin sa mga anak natin o kung kanino man, di ba? Amen. Hindi Ito-take lang ko sa na rin yung mamamatay. opportunity, Sister Joy, yung about sa bilin, no? Kasi nga, belated din, dun sa mga hindi nakakaalam. 18 na po yung aking bunso, si Sister Maggie. At nagkaroon pa, thank you, hindi ako nagkaroon ng
time na magpasalamat eh. Kasi medyo na-shock pa ho talaga ako dun sa pangyayaring yun. Pero thank you Lord. Dun sa ginawang program, kasi yung mga bata po yung naggawa ng program, ang pinaka nagustuhan ko doon, na naging link dito sa pinag-uusapan natin, yung sa 18 words of wisdom. Sabi ko, ang dami-dami naman niya. May 18 words of wisdom, may nung 18 roses. Nung araw kami, yung roses ko nga natanggap nung aking 18 years old, sa flower base pa nung binigay. Ito, meron pang 18 trendy clothes, ganon. Pero natuwa ako dun sa 18 words of wisdom na with matching candle pa sila. Kasi, naiugnay ko. Kasi, yung lahat nung nagsalita, based lahat sa Word of God, na naging sa akin, na naging habilin nila sa paglaki ni Maggie. At ito nga, maiduduktong ko, yung pag-uusapan natin ngayon, yung habili ng ama, si David, doon sa kanyang anak ni Solomon. Makikita natin to sa chapter 2, verses 2, 3, and 4. Hinati ko siya sa 3 yung sa verse 2 nakalagay, be strong, show how brave you are. Sa Tagalog nga, lakasan mo ang iyong loob. Sa Isaiah 41 verse 10, nakalagay dito, ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Sabi ko nga, eksakto sa new song natin to. Hindi ko lang makante. Diba? Eksakto to sa new song natin Doon sa verse 3 naman, Verse 3, do everything the Lord your God requires. Live the way He wants you to. Sa Tagalog nga, tuparin mo ang iyong tungkulin kay Yahweh na iyong Diyos. Sa Micah 6:8, nasasaad dito, and what does the Lord require of you? But to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. At sa verse 4, obey His order and command. Keep His laws and rules. Do everything that is written in the law of Moses. Deuteronomy 4, verse 40. Nakalagay dito, you shall therefore keep His statute and His commandments, which I command you today, that it may go well with you and with your children after you, and that you may prolong your days in the land which the Lord your God is giving you for all time. Alam niyo itong mga habilin na to ni Haring David kay Solomon. Ito yung mga utos na may kalakip namang pangako. Kasi ang pangako nga niya dito, you will be successful in everything you do. You will succeed everywhere you go. Go to the Lord in every decision, lean on Him for every step you take. At alam mo, Sir Joy, may eksaktong kanta dito sa mga habili ni Haring David na to Dun sa verse 2, verse 3, and verse 4. Brother Arnold. Lord, I believe. Lord, I believe. Your precious words are more than gold. Lord, I believe, I believe. Lord, I receive. Lord, I receive. Your precious words are more than gold. Lord, I receive, I receive. Lord, I'll obey. Lord, I'll obey. Your precious word
Sister Lisa, pinagpala tayo to have a family member who teaches us to love and obey God. Pinagpala na tayo ng ganun. Kasi yun yung nagpapaalala sa atin na may Diyos. Diba? Tapos katulad ni Solomon, pinakinggan niya lahat yung mga sinabi sa kanya ng kanyang ama. At ito'y pinakita niya yung pagmamahal niya sa ama sa pamamagitan ng pagsunod niya sa ating Panginoon. Amen. Ayan. Bigyan mo naman ng pansin yun sa chapter 3, Sister Joy. Okay, doon naman tayo sa chapter 3. Amen. Ito yung pinaka-highlight. Nagkaroon ng twist dito. So, pinamagatan ko nga itong Solomon's request for wisdom. So, yan yung sa 1 Kings chapter 3. Meron po akong 3 bagay na nakita dito. So, unang-una, yung prayer. Prayer pa rin kasi Kristiyano tayo, hindi yan mawawaglit sa atin. So, nung magpunta si Haring Solomon sa Gibeon para mag-alay, nanaginip siya nung gabing yon. At doon ay nagkaroon sila ng conversation ni Lord, ng pag-uusap. Di ba, Sister Lisa, alam naman natin, yung pakikipag-usap sa Diyos ay, ang tawag natin doon ay panalangin. So, prayer. So, sa kanilang pag-uusap, inalok ng Panginoon si Solomon na, sabi niya, humingi ka ng kahit ano. At, sabi niya, ibibigay ko. Yan, ibibigay ko sa iyo kahit ano, hinglingin mo. So, he made a life-changing request sa Diyos that time. Ngayon, kung kaya tayo ang tanungin ng Panginoon, ano ang gusto mo? Ano kaya ang ating isasagot? Sipin nga natin. So, katulad ni Solomon, kapag nahaharap tayo sa mga tough o mabibigat na decision sa buhay, we need to pray and reflect on it. Kasi tanging panalangin sa Diyos ang magbibigay ng katugunan sa ating kalagayan. Ito ang magbibigay ng liwanag sa ating kaisipan. Katulad nga nung na-discuss kaninang umaga ni Pastor Alex, di ba? Tungkol sa liwanag. Amen. Kaya nga, di ba, yung Psalms 119, 105, hindi natin kakantahin, ano? Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Amen. So, pangalawa, yung divine wisdom. Ano ba yung wisdom? Diba? So, according sa dictionary, it is the quality of having experience, knowledge, and good judgment. It is the quality of being wise. Sabi din, application of knowledge. Yung knowledge mo na na-apply mo ng tama. Meron po tayong 2 uri ng wisdom. Ito yung earthly wisdom, diba? Ito yung men's wisdom, at yung wisdom from above, and that is God's wisdom. Makikita natin yan sa James 3:15 to 17. Okay. Ngayon, madalas, itong 2 to na pagpapalit, kaya alamin natin kung ano ba talaga ang earthly wisdom. Ito po ay galing sa opinion ng ating mga kapamilya, diba? Mga kaibigan, mula sa mga libro na nababasa natin, sa mga magazines, newspapers, televisions, at didagdag na natin yung internet. Yan. Pero ito ay limited bilang tao. Ito ay finite, no? While God's wisdom is knowing God and what His Word tells us to live a life that pleases Him. So having God's wisdom brings true peace and satisfaction because it is pure, gentle, full of mercy, unwavering, and without hypocrisy. Walang pagkukunwari ito. Yan, James 3:17 po yun. Now, to gain wisdom from above, we need to go to God's Word and access His point of view. Alamin natin, actually may experience ako lately about this, yan, yung paglapit sa ating Panginoon. Kasi usually, yung aming usapan ni Lord early in the morning, ngayon, binigay niya sa akin ito nung nagkaroon ng pandemic, Philippians 4:6. At ito yung pinaka-introduction lagi ng aming conversation ni Lord. So sabi doon sa Philippians 4:6, do not be anxious about anything,
but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ. Ayan. So usually, I pray na, nag-start ako ng puro thanksgiving, di ba? Kasi sabi din, with thanksgiving. So, salamat, lahat ng pinagpe-pray ko, salamat. Pero meron pala akong na-miss out. Kaya kailangan talaga natin na i-meditate yung salita ng Panginoon, hindi lang yung parang nagja-jump tayo kung ano lang gusto nating tanggapin. So, dumating yung time na isa din ako sa hindi nakaramdam ng maganda. Late August. So, sobrang parang ang feeling ko ay nagpatong-patong yung mga dapat kong gawin na maliit na ako, lalo pa akong naliliit, na nangihina na ako. Tapos, meron pa akong nararamdaman na hindi maganda. Yung wala akong panlasa, wala akong pang-amoy. Tapos, medyo nahirapan din akong huminga na to the point na parang gusto ko na magpasugo din sa ospital kay Brother Arnold. Madaling araw, gusto kong gisingin siya na, pero hindi. Nagbalik ako sa Word of God. O, yung parang anxiety, parang inilukuban ako ng anxiety na kaluluto mo lang, magluluto ka naman, iisip ka na naman kung ano naman lulutuin mo. Tapos ang hirap mag-isip. Although siguro kasi nga, hindi kami sanay ng gano'n na 3 times a day nagluluto. Ang laki ng pamilya mo kasi. Tapos, kasi nga, nasa office ka, pag umaga, maghapon kang nasa office, trabaho sa office. Pero nung pandemic, iba, change venue, maghapon kang nasa bahay. So, kita mo lahat yung mga dapat mong gawin, ganun-ganan. So, hirap. Talaga, nangihina na ako. And then, ito nga, pinaalala niya sa akin at binigyan niya dito yung, do not be anxious about anything. So, yung anxiety. Kaya napakahalaga po talaga na lumalapit tayo sa ating Panginoon para magkaroon tayo ng wisdom, para kung ano yung ating mga dapat gawin. At sa pamamagitan ng kanyang wisdom, na pag yung bang para bang binuhusan ka ng malamig na tubig, ay oo nga no. Bakit nga ba? Ba't nga ba ako nagpapalugmok sa mga bagay-bagay dito sa mundo? Magpasalamat. Ang dami-daming dapat ipagpasalamat. Yung mga blessing, yung mga pagkain na dumating, yung mga pangangailangan ng pangatawan natin na dumating. So, doon na nag-focus, hindi na doon sa mga bagay na hindi, na nagbibigay sa atin ng stress. Kaya salamat sa Panginoon. Kagaya ni Solomon, humingi siya ng wisdom to rule over God's people and God was pleased. Nalugod ang ating Panginoon. Bakit kaya siya nalugod? Bakit ang Panginoon ay nalugod sa kahilingan ni Solomon? Kasi hindi pang sarili yung hiningi niya. Yung kahilingan niya, ang ibig niya ay maging isang hari na makapamumuno sa bayan ng Diyos at hindi maging para maging sikat o para maging importante, di ba? Ang focus niya ay nakasentro sa Diyos at hindi sa kanyang sarili. Kaya, kung si Solomon ay makasarili, ano kaya sa palagay natin ang kanyang hihingiin? Nung time na yon, maaari, ang hihingiin niya yung, bigyan mo ako ng kapangyarihan para magkaroon ako ng maraming lupain, di ba? Yung power. Tapos, para magkaroon din ako ng maraming kayamanan. So, hindi yun ang hiningi ni Solomon eh. Karunungan, no? Para mapamahalaan niya yung pinagkaloob sa kanya ng Panginoon na bayan ng Israel. Tayo din, hingiin natin yung karunungan para mapamahalaan din natin yung ibinigay sa atin, lalo na sa ating pamilya. Hirap din, di ba? Kung ilan yung anak mo, paano pamamahalaan yung mga anak mo, di ba? Yung trabaho mo. Extended family mo pa. Oh, yun, di ba? Yung mga ganon. Tapos yung mga kapatiran, di ba? Yung pakikipag-ugnayan. We need wisdom. Ayan. Kaya binigyan siya ng karunungang walang kapantay. Ayan. Sa 1 Kings 10:24, sabi nga doon, people from every nation came to consult him to hear the wisdom God had given him. Isa na doon, sister, kilala mo yun, si Queen Sheba, di ba? Familiar sa atin. Yun, ako, layo ng pinanggalingan nun. Layo. Tapos, kasi ibig niyang makita
at malaman kung totoo yung naririnig niyang balita na ito yung taong pinakamatalino. Diba? Si Haring Solomon. At iyon, nasaksihan naman niya ang karunungan ni Solomon. Meron pa akong yung pagpapakita din dito sa chapter 3 ng Wisdom ni Solomon. Tanda mo rin yun, Sister Lisa. Alin doon? Yung dalawang nanay. Yan. Di ba? Mahirap yung Pamilya decision. sa mga bata. Di ba? So, ang nangyari doon, may dalawang nanay na dumating doon sa harapan ni Solomon. Parehong umiiyak. Di ba? So, tapos may isang sanggol. Sabing ganon, akin yan. So, pareho sila, akin yan. Di sabi ni Solomon, sige, kumuha ka ng sword. At hatiin natin yung bata para pareho kayong meron. Siyempre, sabi ng tunay na nanay, wag po, ibigay nyo na lang sa kanya. Di ba? So, nakita natin yung karunungan ni Solomon doon. Nakitang-kita na doon na yung tunay na nanay, willing siya na ibigay na lang yung anak niya, mabuhay lang. Unlike yung isa, sige, para pantay kaming walang anak. Amen. So, tandaan lang natin na ang tunay na karunungan ay nagmumula sa Diyos. Dito sa James 1, verse 5, if any one of you lacks wisdom, let him ask of God who gives to all liberally without reproach, walang fault, and it will be given to you. So, kailangan natin ng wisdom ng Diyos upang makapamuhay tayo ng naaayon sa kalooban niya at para makapagdala pa tayo ng mga tao patungo sa ating Panginoon. Di ka basta-basta niya entra, oy, tanggapin mo. Oy, halika dito sa church namin. Di pwede. Wisdom pa rin kay Lord kasi baka ma-wrong timing tayo. Ang karunungan kapag rightly applied ay nagbibigay ng luwalhati sa Diyos. Ibig ba nating maluwalhati ang Panginoon? Hingi pa rin tayo ng karunungan. Kapag nakakagawa tayo ng mga tamang desisyon at nakasusunod sa kalooban niya, it glorifies Him. Pero sa maling desisyon, it dishonors God. Praise God. At ang pangatlo at huli, yung added blessing. Gusto natin lahat ito. Sa 1 Kings 3:11-12, so God said to him, since you have asked for this and not for long life or wealth for yourself, nor have asked for the death of your enemies, but for discernment in administering justice, I will do what you have asked. I will give you a wise and discerning heart, so that there will never have been anyone like you, nor will there be. Ayan. At dun sa verse 13, and I have also given you what you have not asked, both riches and honor, so that there shall not be anyone like you among the kings all your days. So yung kahit hindi niya hiningi, ibinigay pa rin sa kanya. Experience ko rin to Laptop lang hinihingi ko kay Lord Para lang, mabilis ako makagawa ng lesson plan o sa children. Pero, added blessing, binigyan niya ako automatic washing machine. Kahit hindi ako naglalaba. Si Brother Louie naglalaba, at saka yung mga anak ko. Wait and see, meron ulit raffle sa December. May mamain. Ayan, ganun si Lord. Lagi siyang may freebies, may added blessing. Amen. Kahit hindi natin hinihingi. Kasi nga, sabi nga ni Pastor, mind reader, heart knower. Ayan, di ba? At saka salamat dun sa sinasabi niyang discernment ng heart. Sa panahon ngayon, kailangan natin ng discernment ng heart. Kasi daming scammer, daming nanlilinlang. May kapatid nga tayo, laki ng pangangailangan niya, pero dahil may nag-text sa kanyang nangangailangang kapatiran, pinagbigyan niya, ibinigay niya kahit kailangan niya. So, we need to discern. Sa akin niya, share ko lang, may nag-text nanghihiram. So, ang tawagan, di ba? Sabi natin, tatawagan. Tinatawagan ko, hindi sumasagot. Hindi ako nag-reply. Pero nung bandang hapon, sabi niya, okay na, di ko na kailangan. Nag-provide na si Lord. Kaya, wisdom,
discernment ang kailangan natin mula sa ating Panginoon. Lalo na sa panahon ngayon na maraming tao ang nangangailangan. Kaya huwag tayong palilin lang. At ang aking last verse, Matthew 6:33. Diba? Amen. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ayan, purihin ang Panginoon. Di na ako nagkamali, mga kapatid. Matthew 8. Kids, na-miss natin yung kwento ni Tita Joy, di ba? Pati ako namamangat, natutulalay. Kailangan pa yan ng mga second, third round, Sister Joy. In my conclusion naman, sabi nga dito, life live apart from God will be meaningless. Amen. Regardless of education, fulfilled goals, greatest of pleasures, greatest abundance of wealth. Nakalagay yan sa Ecclesiastes 1 verse 2. Meaningless, meaningless. For our last song o closing prayer muna tayo. Last song muna. Para marinig ang boses ni Tita Joy. Ang salita mo, Panginoon, ay napakahalaga. Higit pa sa lumang kayamanan sa mundong ito. Ang salita mo, Panginoon, ang pag-asa ko. Ano man ang mangyari, magtitiwala ako. Salamat sa iyo, Panginoon, sa bagong buhay kong ito. Sa iyo iaalay, wala nang ibang sasambahin. Mahal na mahal kita, aking Panginoong Jesus. Mahal na mahal kita, aking Panginoong Jesus. Mahal na mahal kita. Oh. Thank you, Lord, Sister Joy, for our closing prayer. Yes, thank you, Lord. Amang banal at makapangyarihan, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa amin at salamat din po sa pagtuturo niyong ibinigay sa amin sa umagang ito. Dalangin namin, Panginoon, na ito'y mananatili sa aming puso't kaisipan at aming maisa sa pamuhay at maibabahagi din namin sa iba pa, Panginoon, upang sila man po ay makatagpo ng karunungan na nagmumula sa iyo. Maraming salamat po. All glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Paalam mga kids. See you tomorrow, Bible study. God bless.